Tayo po ngayon ay nasa mga huling araw na. Pero ano nga ba ang magiging papel ng Pilipinas sa mga huling araw? Yan po yung ating tatalakayin sa video na ito. Kung babasahin po natin yung Biblia, malinaw na malinaw po doon, pinapakita doon na tayo po ngayon ay nasa mga huling araw na. Marami po doon mga propesiyang nakalagay na nagaganap na po sa panahon natin ngayon. At nalalapit na po yung pangalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. At bukod po dyan, kung babasahin din po natin yung Biblia, makikita po natin dito na yung bansang Israel, siya po yung may pinakamalaking papel na gagampanan pagdating po ng mga huling araw. So napakahalaga po ng bansang Israel para po maganap yung iba't ibang mga propesiya. Kasi po kung wala yung bansang Israel, hindi po magaganap yung mga propesiya. Ngayon po, may ilang mga bansa rin po sa ating mundo na maaaring gamitin ng Panginoon pagdating ng mga huling araw. Ngayon po mga kapatid, kung titingnan po natin maigi at pag-aaralan po natin, yung bansa po natin, yung Pilipinas, pagdating po ng mga huling araw, meron po siyang gagampanan. Meron po siyang papel bago po dumating yung ating Panginoong Hesukristo. So ano po kaya yung gagampanan ng Pilipinas pagdating po ng mga huling araw? Ano po kaya yung posibleng magiging papel ng mga Pilipino bago po dumating yung ating Panginoong Hesukristo? Ngayon po mga kapatid, tingnan nyo po ito. Yung bansa po natin, yung Pilipinas, isa po ito sa may pinakamalaking bilang po ng mga Kristiyano. Ibig sabihin po, majority po ng mga Pilipino ay mga Kristiyano. So yung Kristiyano pong tinutukoy ko po dito, lahat-lahat na po yan in general. Ibig sabihin po lahat po ng mga naniniwala sa Panginoong Hesukristo. Yung religion po na Kristyanismo. Sa buong mundo po, panglima po tayo sa may pinakamaraming bilang ng Kristiyano. Ayon po sa pag-aaral, 93% po ng population dito po sa Pilipinas ay mga Kristiyano. At dahil malaki nga po yung bilang ng mga Kristiyano po dito po sa Pilipinas, malaki rin po yung posibilidad na maraming mga Pinoy ang tunay na makakilala sa ating Panginoong Hesukristo at tunay na manampalataya sa Kanya. Ngayon po mga kapatid, paano po natin itong marerelate dito po sa mga huling araw? Ano pong konekta na marami po tayo dito sa Pilipinas na mga Kristiyano? Ano po yung magiging role nating mga Kristiyano, mga Pinoy pagdating po ng mga huling araw? So ito pong verse po na ito po yung sasagot sa magiging role ng Pilipinas pagdating po ng mga huling araw. So basahin po natin ito. Ang sabi po dito sa Matthew chapter 24 verse 14. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa. At saka darating ang wakas. Malinaw po ang kausap po dito ng Panginoong Hesukristo ay mga Hudyo. Alam naman po natin noon na meron po silang naging part sa pagpapalaganap po ng Kristyanismo sa buong mundo. Pero sa panahon po natin ngayon sa mga huling araw, sino po ang gagamitin ni Lord para po magbahagi ng salita ng Diyos? Hindi na po mga Hudyo. Hindi po nila i-share yung gospel ng Panginoong Hesukristo kasi nga po, hindi po sila naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Nire-reject po nila si Jesus. Kasi nga po, hindi pa po nabubuksan yung isip nila sa Panginoong Hesukristo. So, imposible po na sila po yung gamitin bago po dumating yung ating Panginoong Hesukristo. Pero mga kapatid, sa kabila po ng lahat ng yan, pagdating naman ng tribulation, alam naman po natin na may mga Hudyong gagamitin para magbahagi rin ng salita ng Diyos. Pero yung pinag-uusapan po natin dito, bago po dumating yung Panginoong Hesukristo, sino po yung gagamitin? So, hindi po yung mga Hudyo. Hindi rin po yung mga ibang religion. Hindi po nila pwedeng i-share yung gospel. Kasi nga po, ibang religion sila. At syempre mga kapatid, hindi rin yung mga atheist, yung mga hindi po naniniwala sa Diyos. Imposible po na ibahagi po nila yung mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Kasi nga po, hindi po sila naniniwala sa ating Diyos. Ngayon po mga kapatid, paano po mangyayari na maibabahagi yung salita ng Diyos sa buong mundo? Sino po yung gagamitin? Siyempre po mga kapatid, yung mga Kristiyano, yung mga tunay na Kristiyano na sumusunod at nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Tayo po yun mga kapatid. Ayon nga po sa tinalakay natin, napakaraming Kristiyano dito po sa Pilipinas. Ngayon po dahil marami nga po tayong mga Kristiyano sa Pilipinas, tayo po yung gagamitin sa mga huling araw. Kasi po wala na pong iba. Sino po yung gagamitin? E di syempre po yung may pinakamaraming bilang ng Kristiyano sa bansa. So malinaw po gagamitin po tayo ng Diyos para po matupad itong propesiya po na ito na maibabahagi po yung magandang balita ng Panginoong Hesukristo sa buong mundo. Paano po mangyayari yon? Sa paanong paraan gagamitin po yung mga Pilipino para po ibahagi yung salita ng Diyos sa mga huling araw? So ito po yung una na gagamitin ng Diyos. Number 1 po yung mga OFW. Alam naman po natin yung mga OFW, sila po yung mga kapatid po natin, yung mga kababayan po natin na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa. So mga kapatid, yung mga OFW po na yan, kalat po yan sa buong mundo. At yung mga Pinoy po na yan na kumalat sa buong mundo na nagtatrabaho, pwede po yung gamitin ng Diyos na magbahagi ng magandang balita ng ating Panginoong Hesukristo. At marami pong mga OFW, syempre mga Kristiyano po sila. So ibabahagi po nila yung mabuting balita ng Panginoong Hesukristo, syempre doon po sa mga katrabaho po nila, sa mga kakilala po nila, o sa mga amo po nila, doon po sa pinagtatrabahuhan nila sa ibang bansa.
Bagamat yung ibang bansa po, sarado po sila at mahirap po magbahagi ng salita ng Diyos doon. Pero mga kapatid, posible po na maipasok po yung gospel doon po sa bansa na yon sa pamamagitan po ng mga OFW. So malaki po talaga yung chance na yung mga OFW, sila po yung gagamitin para po maibahagi yung salita ng Diyos sa iba't ibang mga bansa. May mga nababalitaan po ako na may mga nagtatrabaho sa ibang bansa at naibahagi po nila yung mabuting balita ng Panginoong Kristo sa mga amo nila. At ini-invite po nila yung kanilang mga amo dun po sa church para nga po makilala yung Panginoong Kristo. At may mga alam din po ako, pamilya po nila, nag-migrate po sila sa ibang lugar at sa pamamagitan po nun, nagamit po sila doon sa bansa na yon para maibahagi yung salita ng Diyos. So mga kapatid, hindi po aksidente na maraming Pinoy ang kumalat sa buong mundo para po magtrabaho, para po maging OFW. Inalaw po ng Diyos na sila po ay mapunta sa bansa po na yon para hindi lang po magtrabaho doon, para ibahagi rin po yung magandang balita o yung mabuting balita ng Panginoong Kristo sa mga tao po doon. Kasi po mga kapatid, kung aasahan lang po natin yung mga preacher o yung talagang tagapagbahagi ng salita ng Diyos, ganun din po yung mga missionary, matatagalan po at mahihirapan po na ibahagi yung mabuting balita ng ating Panginoong Kristo sa buong mundo. Kasi po iilan lamang po sila. Kaya mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo na kahit mga ordinaryong mga Pinoy na nagtatrabaho po sa ibang bansa, pwede po yung gamitin ng Diyos para magbahagi ng salita po ng Diyos. Mga kapatid, kahit saan kayo magpunta sa iba't ibang panig ng mundo, meron kayong makikitang Pinoy po doon. OFW man yan o kaya man po mga nag-migrate sa iba't ibang bansa. Kaya po kayo naandyan mga kapatid sa ibang bansa para po matupad yung propesiya, para po maibahagi yung salita ng Diyos sa buong mundo. Kayo po yung gagamitin ni Lord dyan po sa lugar na yan. Siyempre, may ibang mga tao rin po na gagamitin to spread the gospel. Pero mga kapatid, dahil marami nga pong bilang ng mga Kristiyano sa Pilipinas, malaki rin po yung chance na tayo po yung mag-spread ng gospel sa buong mundo. Pangalawa po mga kapatid, bukod po sa maraming bilang ng mga Kristiyano dito po sa Pilipinas at sa mga Pinoy na kumalat sa buong mundo, tayo pong mga Pinoy, isa po tayo sa may pinakamagaling magsalita ng English. Alam niyo po ba na yung Pilipinas po, tayo pong mga Pinoy, pangatlo po tayo sa may pinakamahusay na magsalita ng English? Bagamat hindi po lahat ganun po ka-fluent magsalita po ng English, pero halos lahat po tayo nakakaintindi at nakakapagsalita ng English. Kahit yung iba po, barok, o kaya man hindi ganun ka-straight po yung English nila. Ayon po sa pag-aaral, more than 95% ng mga Pinoy ang nagsasalita ng English o marunong mag-English. Kaya nga po may mga kababayan po tayo na nagtuturo po sila ng English sa ibang bansa. At may mga banyaga rin po na pumupunta sa Pilipinas para mag-aral ng English. Pero mga kapatid, ang point ko po dito, kaya ko po ito sinasabi sa inyo, hindi rin po aksidente na marunong po tayo mag-English, na meron po tayong subject na English na pinag-aralan noon. Inalaw ng Diyos na tayo po ay matutong mag-English para kung saan man po tayo magpunta, makakapagsalita po tayo sa ibang tao. Ganon din po, makakaintindi rin po tayo ng salitang English. Kasi nga po mga kapatid, ang universal language na ginagamit po sa buong mundo ay English. Maraming tao po ang gumagamit ng salita po na ito. So kahit saan ka pumunta ng bansa, meron dong English na language. Ngayon po mga kapatid, tayo pong mga Pinoy, dahil magaling nga po tayo sa English at nakakaintindi po tayo ng English, magagamit din po natin yan kapag pumunta tayo sa ibang bansa at para maibahagi po yung salita ng Diyos. So tingnan niyo po itong mga kapatid, yung China, yung Korea, yung Japan, mauunlad po silang bansa, mayayaman silang bansa, pero hindi sila marunong mag-English. Bilang lang sa kanila yung talagang nakakapagsalita ng English, kahit na mayaman pong bansa sila. So dito po, maliit po yung chance na sila po yung gamitin na magbahagi ng salita ng Diyos sa mga tao. Lalo na nga po sa mga tao na nakakaintindi po ng English. So mahihirapan po sila. Pero tayo po mga Pinoy na marunong sa English, malaki po yung chance na tayo po yung gagamitin ng Diyos para po magbahagi ng magandang balita sa buong mundo. So marirealize po natin dito mga kapatid na yung Pilipinas po, bagamat hindi po kasing yaman or kasing unlad ng ibang bansa, pero pagdating naman po sa pagsasalita ng English, nangunguna po tayo. At pwede pong gamitin po yan para maibahagi yung salita ng Diyos. Pangatlo po mga kapatid, sa pamamagitan po ng social media. Pagdating din po sa social media, nangunguna rin po yung Pilipinas. Dito po sa atin sa Pilipinas, meron pong 78.5 million social media users. So yung population po ng Pilipinas, meron na pong halos 11 million. So kung titignan po natin yung percentage, makikita po natin na talagang napakaraming mga Pinoy na gumagamit ng internet at social media. Lalo na po ngayong pandemya, marami pong mga taong natutong gumamit ng social media. Kaya talagang tumaas po o dumami po yung gumagamit ng internet ng mga Pinoy. So wala pong duda mga kapatid na yung Pilipinas, isa po ito sa may pinakamaraming tao na gumagamit ng internet. So dahil marami po tayong mga Pinoy na gumagamit ng internet, alam nyo rin po mga kapatid na yung internet o yung social media,
pwede rin po yung gamitin ng Diyos sa mga huling araw para po ibahagi yung mabuting balita ng ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin po mga kapatid, dahil napakarami po ng mga internet user na mga Pinoy, napakalaki rin po ng chance na maibahagi po yung gospel sa buong mundo. So imagine niyo po mga kapatid, yung dami po ng mga Pinoy na gumagamit ng social media. Imagine niyo po yung mga nagbabahagi or nag-share po ng mabuting balita ng Panginoong Kristo sa social media. Napakarami po niyang maaabot, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. So unti-unti na pong natutupad yung propesiya na sinasabi ng Panginoong Kristo na maibabahagi sa buong mundo yung magandang balita. So yan po mga kapatid yung mga patunay na yung Pilipinas po o tayo pong mga Pinoy gagamitin po ng Diyos sa mga huling araw. So gagamitin po tayo para mag-spread o para po ipakalat yung mabuting balita ng Panginoong Kristo sa buong mundo. So bilang mga Pinoy, malaki po yung magiging part po natin sa mga huling araw para ibahagi yung mabuting balita. Malaking blessing po yan para sa atin mga kapatid na tayo po yung gagamitin ng Diyos. Imagine niyo, pinili kayo ng Diyos para ibahagi yung mabuting balita sa ibang lahi, sa ibang bansa. At higit sa lahat, sa mga taong nakapaligid sa inyo. Marami pong mga malalaking bansa at mauunlad na bansa na wala silang kapasidad na ibahagi yung salita ng Diyos. Tayo pong mga Pinoy, ang pinili po ng Diyos para ibahagi yung magandang balita ng Panginoong Kristo sa buong mundo. At bukod po dyan mga kapatid, masasabi rin po natin na pagdating po ng bagong langit at bagong lupa, marami pong mga Pinoy ang makikita tayo doon. Ibig sabihin po mga kapatid, marami pong mga Pilipino doon po sa langit. So hindi lang po sa buong mundo kumalat yung mga Pilipino. Ayon nga po sa tinalakay natin. Pagdating din po sa bagong langit at bagong lupa, marami rin pong mga Pinoy na naandun. At kasama ka na doon kung tunay kang nananampalataya sa Panginoong Kristo. So yun lamang po mga kapatid ang gusto ko pong bahagi sa inyo. Sana po may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli po magkita-kita po tayo. Salamat po sa inyong panonood. Pagpalain po kayo ng Diyos at ingat po kayo palagi.